No Kai, no anchor, no problem? Or are we about to face the harsh reality that without him, we're just another team in Asia? Yan ang tanong na umiikot ngayon sa basketball community. Habang papalapit ng papalapit ang FIBA Asia Cup 2025, unti-unti na ring lumilinaw ang tanong, makakatayo ba ang Gilas kahit wala si Kai Sotto sa lineup? Pero bago natin pag-usapan ang Gilas men's team, shoutout muna sa ating Gilas women's team na katatapos lang ng kanilang kampanya sa FIBA Women's Asia Cup. Hindi madali ang tournament na yon, pero kahit underdog, lumaban ng buong puso. Ika-6 na pwesto para sa Pilipinas women. Malaking respeto yan dahil na-maintain natin ang best finish natin. Since 2023, hindi man tayo umabot sa top 4, di tayo napahiya. And now, it's time to shift the spotlight sa men's division kung saan mas matindi ang pressure, mas mataas ang expectations at mas malaking problema, lalo na kung wala si Kai Sotto. Ngayon pa lang nag-e-ensayo na ang Gilas habang ang PBA Finals ay nasa bingit na ng ending, lamang na ang San Miguel sa 3-2 laban sa Ginebra. Ibig sabihin all eyes on Gilas na very soon. Pero sa lahat ng development, injury update at balasahan sa lineup, isa pa rin ang tanong ng buong bayan. Paano na ang Gilas kung wala si Kai sa ilalim? Ngayong araw, himayin natin yan. Hindi lang to tungkol sa height o stats, tungkol ito sa impact, sa sistema, sa future. Let's be honest, iba ang galaw ng sistema kapag meron kang legit na 7-footer. Sa Triangle Opens o kahit sa modern motion sets, ang presence ng isang game changer. Hindi lang siya pang rebound, hindi lang siya taga-block ng tira. Si Kai, anchor ng depensa, extension ng playmaker, at intimidator sa shaded lane. Kapag may Kai ka sa gitna, automatic na babago ang decision making ng kalaban. Yung mga dating easy shot sa ilalim, biglang nagdadalawang isip. Yung mga slashers, ayaw na dumiretso kasi alam nilang may mahaba sa dulo. Kai gives the team defensive flexibility. Pwede kang mag-switch, pwede kang mag-zone, pwede kang mag-full court trap kasi may insurance ka sa ilalim. Hindi mo na kailangang mag-double sa loob kasi solid na ang huli mong last line defender. Parang may gwardiya ka sa gate, mahaba, matibay, tahimik lang pero intimidating ang aura sa ilalim. Kapag may Kai Sotto ka, kaya mong maglaro ng small ball na hindi kapos sa depensa. Kaya mong mag-adjust kahit shooter heavy ang kalaban kasi may taga-salo ka sa ilalim. And on opens, hindi siya black hole. Kaya niyang mag-stretch, pumasa at umintindi ng spacing, kaya swabeng ipasok sa triangle o kahit sa high-low set. He is thinking big man, maganda ang decision making. Kapag wala si Kai, yung triangle mo, biglang kulang sa gravity. Kulang sa ilalim ang madalas na panalo. Kai Sotto may not be the most explosive scorer, pero ang value niya sa system is irreplaceable. Yung tipong hindi mo agad makikita sa highlights pero ramdam sa bawat possession. Kaya ang tanong, kaya bang tumakbo ang sistema ng Gilas kung wala yung centerpiece sa gitna? Naalala mo yung OQT sa Latvia? Yung combo ni Kai at Junimar, hindi perfect pero ramdam mo yung potential. May pala si Kai, mapipilitan si coach na humanap ng bago. Pero chemistry is not something you build in 2 weeks. Kung meron mang ipalit, hindi ganun kabilis mabuo yung natural na galawan sa loob. Isa sa mga pinaka-underrated na asdo at Kai Sotto. Hindi ito typical na dalawang big man na bumabara sa spacing. Ito yung tipo ng twin tower na nagko-complement sa isa't isa. Si Junmar, low post bruiser. Solid sa ilalim, back to the basket game at pang-fisikalan. Pero alam natin, di na siya kasing bilis sa lateral movement. Kapag naiiwan siya sa pick and roll coverage o na-break ng kalaban ang initial defender, doon papasok ang value ni Kai bilang last line shot blocker. Kai Sotto is that rim protector na kayang humabol mula weak side. Pag dumiretso sa paint ang kalaban, thinking na naiwan na si Junimar, boom! May sumusulpot para mag-contest o mag-block. That's not just help defense, that's called system protection. At offensively, hindi rin sila nagsisiksikan. Si Junimar sa ilalim, si Kai pwedeng nasa dunker spot o short corner, minsan pa nga stretch sa labas. Nagbibigay ng spacing at outlet option, kaya hindi nauubusan ng passing lane ang guards. Nawawala yung dynamics na yan kapag wala si Kai.
Hindi mo pwedeng ipilit na palitan lang siya ng kahit sinong big man. Kasi hindi lang katawan ang pinapalitan, kundi yung role niya sa flow ng buong sistema. At ang masakit, kapag wala ka ng rim protector at doon lumuluwag ang shooters ng kalaban. Nakita natin yan kung paano nagpaulan sa tres ang Taiwan at New Zealand sa atin last window. Kaya yung kawalan ni Kai, hindi lang depensa ang apektado, kundi buong identity ng Gilas. Alam na natin ito na mahaba na ang serbisyo ni Japeth Aguilar para sa Gilas Pilipinas. Simula pa lang ng Gilas 1.0 hanggang sa mga laban sa SEA Games, World Cup at qualifiers, isa siya sa mga pinakamatagal na nagbitbit ng bandila. Pero sa puntong ito ng career niya, ramdam mo na rin ang bigat. Hindi na siya yung high-flying 20, something na dating iniidolo ng mga batang gusto mag-dunk. Kumukupas na rin ang athleticism at syempre, di rin maiiwasan ang mga iniindang injury. Kaya kung tutuusin, hindi na siya dapat inaasahan para mag-heavy minutes sa matitinding laban, lalo na sa mga laro kontra New Zealand, Lebanon, suotin ang armor. Hindi dahil sa ambisyon, hindi dahil gusto niyang bumida, kundi dahil naiintindihan niya ang kakulangan ng team. At bilang isang tunay na Gilas, hindi niya kayang tumanggi sa tawag ng bayan. Alam niyang kaya na sanang ipasa ang torch, pero kung walang sasalo, handa pa rin siyang tumayo. Pero tanong, hanggang kailan natin iaasa ang depensa sa isang veteranong dapat ay closer na lang, hindi anchor? Hindi ba't mas fair din para sa kanya na mabigyan ng suporta, hindi lang respeto? Walang duda, AJ Edu is a fighter. Every time he steps on the court, you feel his intensity. Hindi flashy, hindi madaldal, pero pag dumepensa, buong katawan ang sinasalo. May timing, may hustle, at may puso. Pero hindi rin natin maitatanggi. AJ is valuable but fragile. May history siya ng injuries mula ACL, meniscus hanggang back issues. Kaya kahit gaano siya ka-solid as a role-playing big man, may laging kaba sa bawat talon, bawat banggaan, bawat blocks. At dito mo mararamdaman kung gaano kaingat si Coach Tim Cone sa players niya. Kaya nung may imbitasyon na exhibition game sa Korea, hindi niya tinanggap. Not because takot matalo, but because he wanted to protect his players. Lalo na si AJ Edu. Naalala niyo ba nung pumunta ang Gilas sa Qatar para sa tune-up games para sa last window ng qualifiers? Kalaban ang mga Middle Eastern teams, malalaki, physical, rugged ang laro. Pagdating ng actual window, laban sa New Zealand at Taiwan, ayun, pagod ang players, sira ang rotation. Wala nang kargang chemistry, basta sumabak sa laban, bugbog physically, sabog mentally. Sabi nga ni Coach Tim, lesson learned. Charge to experience na lang daw yon. This time, hindi bahale ng walang tune-up game, basta buo ang chemistry at fresh ang katawan ng mga players pagdating sa Asia Cup. And for AJ Edu, that makes even more sense because at this point, you don't gamble a player like him. Kailangan mo siya sa actual tournament. Hindi na drained, hindi na limping, hindi na worn out. He may not be as offensively versatile as Kai, pero kung healthy si AJ, maaasahan sa weak side help, solid box out, at matibay na rotations. Ang tanong lang talaga, can he stay healthy long enough to finish the battle? Hindi ito about sa talent, it's about availability. And in tournaments like this, availability is a skill in itself. Kung wala si Kai Sotto, kung hindi rin ganung ka 100% si AJ Edu at kung si Japeth ay pang spot minutes na lang, then the only thing Gilas can rely on now is chemistry and preparation at buong Asia. Tinalo na nga tayo ng Chinese Taipei at take note, halos pareho ang lineup na ipapadala natin sa Asia Cup. Ibig sabihin, alam na nila kung sino ang shooters natin, kung sino ang mabagal mag-slide sa depensa, kung sino ang hindi marunong sumabay sa pick and roll, at kung gaano kahina o kagaling sa playmaking ang mga point guard natin. Kabisado na nila ang galaw natin. At kung ikukumpara mo sa Europe, oo, minsan nakakasilat tayo, minsan nakakagulat tayo kasi hindi naman nila tayo masyadong pinaghahandaan. Para sa kanila, underdog lang ang Pilipinas. Pero sa Asia, iba ang tingin nila sa atin. Target tayo. That's why Coach Tim Cone is focusing on chemistry, trust, at familiarity. Hindi lang dahil wala si Kai,
kundi dahil wala nang oras mag-rebuild ng bagong sistema. So kung gusto nating manalo, kahit kulang sa big man depth, dapat all-in ang players sa isa't isa. Walang sapawan, walang star complex, kundi isang goal lang, ipaglaban ang Pilipinas at manalo. Minsan mawawala ang paborito mong pyesa, yung sentro ng depensa, yung batang inantay ng bayan. Pero pag nawala ang haligi, doon mo masusubok ang tibay ng buong bahay. Kay may be absent, pero kung may unity, hunger, at tunay na blueprint, baka hindi na kailangan si Kai para manalo. Pero aminin natin, mas maganda sana kung kasama siya. Kasi sa Asia, iba pa rin ang may 7-footer. Kayo mga ka-huddle, ano sa tingin nyo, makakarating ba ang Gilas sa semis kahit wala si Kai? O baka ang ending natin ay gaya ng Gilas Women, hanggang ika-6 na pwesto lang. Kung ganun lang din ang abot natin, may nagbago ba talaga? O balik ulit sa dati, puro kulang ang palusot? At tanungin din natin ang sarili natin, reason ba talaga kung bakit matatalo tayo ay dahil lang wala si Kai Sotto? O baka may mas malalim pa tayong problema mula sistema, preparasyon, hanggang sa pagpili ng tamang role players? Kai or no Kai, dapat buo ang laban. Pero kung lagi na lang tayong may pero, baka hindi Kai ang problema, baka tayo na mismo. Kayo mga ka-huddle, ano sa tingin nyo? Hanggang saan ang mararating ng Gilas kung wala si Kai sa Asia Cup? Dito sa Scouts Huddle, real talk tayo. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming real talk dito lang sa Scouts Huddle. Shoutout to Kawai Potatoes, Soloclista PH, Mix Vlog, Marcos Kasem, Lucky Hoten, Keep Low, It's Kim Kim, Carl Size, Alvin, Marvs Gutierrez.